una sa lahat. May mga kumalat na rumors na parang nagkalamunan ng buhay daw po na... Can you clarify po that, Chair? That is not true. We should be careful in deciphering what is correct and what is false. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ayaw kay Cheese pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial, haharangin daw ng minorya ayon kay Senator Robin Padilla. Surprise witness, prosecution at defense team papayagang magharap ng mga dagdag na testigo sa impeachment trial ni VP Sara. Tacloban school shooting, pamamaril sa isang public school sa Tacloban na kinasawi ng 3 estudyante, pinaimbestigahan ni Pangulong Marcos. Tutol ang minorya ng Senado na maging presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara si Senator Cheese Escudero. Ayon kay Senator Robin Padilla, haharangin nila ito. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit daw ayaw ng minorya na maging presiding officer nga si Escudero? Jiggy, alam mo, mahigit 2 linggo na lang simula na yung impeachment trial para kay Vice President Sara Duterte at tila wala pa ring pinal na desisyon sino ba talaga yung magpe-preside sa paglilitis na yan para kay VP Sara Duterte. Ano? At para kung kanina, nakausap ko si Senator Robin Padilla na bahagi ng minority bloc. Kung sila daw ang tatanungin, dapat si Senate President Win Gatchalian ang mag-preside ng impeachment trial na yan. Buwabase lamang daw sila sa kung ano ang sinasabi ng konstitusyon. Pero alam mo, Jiggy, tinignan din talaga natin ano ba ang nakasaad sa saligang batas. Ano? Ang malinaw, Jiggy, ay Chief Justice ang presiding officer ng impeachment trial kapag Pangulo ang nililitis. Malinaw din sa ating saligang batas na ang Senado ang may solong otoridad at kapangyarihan na maglitis sa anumang impeachment case ng kahit sinong impeachable o ini-impeach na opisyal. Ano? Pero tila silent kasi, Jiggy, o walang malinaw na sinasabi ang konstitusyon sa kung sino dapat ang maging presiding officer kapag ang ini-impeach ay Vice President pababa. Kaya nga ang sinasabi ay pwede raw talagang baguhin yan sa loob lamang noong impeachment rules. Ano? Pero para nga kaila Senator Robin Padilla, para sa kanila, ang dapat na mag-preside dyan sa impeachment trial na yan ay mismong si Senate President Win Gatchalian. Kanina, umatin si Senate President Win Gatchalian doon sa film viewing ng isang dokumentaryo na dinirect mismo ni Senator Robin Padilla. At nang nakausap natin si Senator Padilla, sabi niya, handa sila sa minorya na harangin sakaling may mag-move from majority bloc na mag-elect ng ibang senador para mag-preside ng impeachment trial maliban kay Senate President Win Gatchalian. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Robin Padilla. Kailangan namin yung opposition bilang kami ay minorya. Bilang kami, trabaho namin yun. Hindi ibig sabihin nag-aaway kami. Pero dapat natin tanungin kung papayag ba si Win, si SP Win. Kasi sa konstitusyon, ang nakalagay doon, ang dapat mag-preside, ang Senate President. Siguro, napakalaking parang issue yan para kay Win, para siya ay palitan sa oras na yon. Ang konstitusyon malinaw na siya dapat. At ang sinasabi pa nga ni Senator Robin Padilla, parang nakaka-degrade naman daw sa part ni Senate President Win Gatchalian kung hindi siya ang magpe-preside sa impeachment trial. Pero bagay pa rin kasi yan, Jiggy, na dapat pagdesisyonan ng mayorya ng Senado. Nakausap ko mismo kaina, bagamat maikli lang yung ating interview kay Senate President Win Gatchalian. Ayon nga sa kanya, hindi pa napapag-usapan sino ba talaga ang magpe-preside sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero hanggang sa araw na ito, ang alam daw niya, siya ang magpe-preside dyan sa paglilitis na yan. Samantala, dagdag naman ni Senator Robin Padilla, patuloy ang kanyang paghahanda para maging Senator Judge. Handa siyang maging Senator Judge kahit hindi siya abogado dahil inaaral naman daw niya ang rules of court. Jiggy. At sinasabi nga niya SP Win Gatchalian, Mayan, na parang gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para mag-preside kahit hindi siya abogado. Yun yung pinag-uusapan nung last week pa. Sa ibang usapin, Mayan,
papayagan yung tinatawag na surprise witness dito sa impeachment trial. Tama ba? Yes, Jiggy, dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi nga 'di ba ang nagiging basihan bakit lumulutang yung pangalan ni Senator Chis Escudero para posibleng ihalal bilang presiding officer dahil una abogado siya, pangalawa meron na siyang experience sa impeachment trial noon ng namayapang si Chief Justice Renato Corona. Pero nung tanungin ko nga mismo si Senate President Win Gatchalian, sabi niya kaya niya mag-preside kahit pa non-lawyer siya. So pumunta tayo doon sa tanong mo doon sa surprise witness. Tama ka, pwedeng mag-present ng sinasabing quote-unquote surprise witness. Hindi kasi masyadong surprise yung pagiging surprise witness kasi ayon sa pagpapaliwanag ni Attorney o ni Senate Secretary Renato Bantug, dapat kasi itong nangyayari ngayon na pre-trial conference, nilalatag na dyan lahat ng mga documentary evidence at yung listahan ng mga witness na ipapatawag sa mismong pagilitis. Pero kung sakali Jiggy na dumating yung impeachment trial at biglang may kailangan silang patayuin na witness na wala doon sa isinumite nila sa pre-trial order, pwede Jiggy. Pero kaya ko sinabing not so surprise witness dahil nga kailangan pa rin nilang i-inform yung kabilang kampo 3 days before patayuin yung bagong witness para kahit papano makapaghanda rin yung kabilang kampo. Hindi pwede Jiggy yung the day itself lang nila sasabihin na may witness sila. Kailangan informed pa rin yung magkabilang kampo na may patatayuin bagong witness, wala sa pre-trial order, wala sa original listahan, pero may bago silang pagsasalitain na witness dyan sa impeachment trial na yan. Pakinggan lamang natin yung pahayag ni Senate Secretary Attorney Rene Bantug. Both parties have the right to make reservations as to witnesses that may not be available yet during pre-trial. So that's allowed. At mayan, pagdating sa seguridad dyan sa may Senado, kumusta ang sitwasyon ngayon? Heightened security pa rin tayo dito sa Senado, Jiggy. Yan ang sinabi sa atin ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Hindi binababa at mahigpit pa rin talaga yung pagbabantay sa seguridad, Jiggy. Mula doon sa main gate hanggang dito sa entrance sa may baba, talagang mahigpit. Hindi kagaya nung mga 2 weeks before yung pagpapasok. Maging sa ating mga miyembro ng media na kahit accredited tayo, talagang hindi basta-basta yung pagpapasok. Yan na dahil nakausap daw nila yung mga law enforcement agencies at maging AFP at yun pa rin daw yung rekomendasyon na maghigpit pa rin sa seguridad. So sa tanong kung mas magiging mahigpit ba sa July 6 sa pagsisimula ng impeachment trial, sabi naman ng Senate Sergeant at Arms, posibleng ganito kung ano yung setup ngayon, pero magdadagdag lamang daw sila ng mga tao mula sa PNP at sa AFP. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus. Until such time that after conferring with the different law enforcement agencies and the armed forces, after we have talked about it and we saw that the situation is already normalized na then that's the time that we may consider to lower our security level. Jiggy, yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa'yo. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Muling nagarap ang House Prosecutors at Defense Team sa ikalawang araw ng impeachment pre-trial conference ni Vice President Sara Duterte. Live mula rin sa Senado, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong mga tinalakay sa ikalawang araw ng pre-trial conference? Yes, Jiggy, kabilang doon sa mga napag-usapan ngayong araw sa pre-trial conference sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay yung pagkakasunod-sunod ng mga articles na ipipresenta ng House Prosecution Panel. At ayon nga po kay panel spokesperson Zia Alonto Adyong, ang pinakauna nilang ilalatag na mga ebidensya ay para doon sa article ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ito raw kasi yung pinakamadaling ipresentang mga ebidensya at pinakamadaling patunayan. Kumbaga, the video speaks for itself. At ayon nga kay Adyong, makikita naman daw talagang malinaw doon sa video ni VP Sara noong 2024 yung pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. At susunod na ipipresentang mga ebidensya ng prosecution panel ay tungkol po doon sa article ng maling paggasta ni VP Sara sa confidential funds at pagkatapos ang susunod naman ay tungkol nga po doon sa umunoy panunuhol ng bise sa mga DepEd officials. At ang
pinakahuling ipipresentang mga article ng prosecution panel ay yun pong hindi maipaliwanag na yaman ng bise, yung kanyang unexplained wealth at yung hindi niya pagdedeklara ng mga ari-arian sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. At kanina nga, doon sa pinakilala rin ng House Prosecution Panel, meron silang bagong legal spokesperson at yan nga po ay si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Kinuwestiyon niya yung agad na pag-raise ng issue ng defense team na pag-usapan na itong nga 2/3 threshold na botohan ng senator judges. Under the Constitution, Jiggy, 16 po o 16 votes senators yung kailangan bumoto para ma-convict si VP Sara at agad nga yung pinalagan ng prosecution panel dahil ayon sa kanila, hindi po ito mapagdidesisyonan lamang ng clerk of court. Narito ang pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. An issue that may come up during the proceedings, it will not be proper for us to talk about it at this point. But what I can say is that the intention of the prosecution is to make sure that we'll be able to establish a compelling case backed by overwhelming evidence. Jiggy, samantala, kinuwestiyon din yan ni Attorney Tolosa yung kumbaga pangungopia lamang ng mga testigo, pangalan ng mga testigo na ipipresenta nga ng defense team doon sa kanilang pre-trial brief dahil umano'y kinopya nga lang daw yung mga lumabas doon sa impeachment proceedings ng Kamara. Kumbaga wala silang bagong inilabas ng mga pangalan, ebidensya o testigo na magpapaliwanag ng kanilang side at ginamit lamang kung ano yung mga lumabas doon sa impeachment proceedings ng Kamara at aabot nga Jiggy sa 51 yung common witnesses ng magkabilang panig ng prosecution at defense team. Narito po yung pahayag ni Attorney Tolosa. The guidelines specifically direct both parties to provide a summary of their intended witnesses. Because with that, that's how they'll understand if the intended testimony is relevant or not, if they will just be a duplicate of statement of another witness. At Marian, base sa mga issue na ni-raise ng prosecution panel, yung articles of impeachment, yung kanilang latag, itong issue ng 16 votes at itong issue ng witnesses, ano naman ang naging sagot dito ng defense team? Actually, kanina nga, nagpa-interview rin itong isa sa mga abogado ni VP Sara, tagapagsalita niya si Attorney Michael Powa. Hindi raw nila maintindihan kung saan nanggagaling itong issue nga or yung manifestation ng prosecution panel. Pero nakahanda naman daw silang sumagot kung sakaling hingan sila ng komento ng Senate Impeachment Court. Narito po yung pahayag ni Attorney Powa. Hindi ko kasi maintindihan adopt. Sabay naman kaming nag-submit ng pre-trial brief. So I don't see why it's being called mirroring or adopting. But again, if that's well within the prerogative of the prosecution to file their manifestation, if they do, and if we are asked to comment, we will comment. At may ulat na kumalat sa social media na nilamon umano ng buhay ng defense team si House Lead Prosecutor Jervil Luistro. May payag ba siya tungkol dito? Jiggy, actually tinawag na fake news ni Congresswoman Luistro itong ang bali-balitang ito na nilaman nga raw siya ng buhay ng defense team nung unang araw ng pre-trial conference last Thursday. Actually, sabi pa ni Luistro, inaasahan na raw nila ng prosecution panel yung mga ganitong klase ng fake news sa social media. At kung matatandaan natin, Jiggy, noong nakaraang linggo nga, umugong yung balita nga, nagkaroon daw ng tensyon, kumbaga nagkaroon daw ng argumento, diskusyon sa pagitan ng defense at prosecution team noong Thursday last week. Narito pa yung pahayag ni Congresswoman Luistro. I charge it to fake news. And the people should become very cautious now in watching from the social media. Of course, I am conscious that I am representing the interests of the sovereign Filipino people. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino.
Jiggy, ayon pa kay ML Party List Representative Leila De Lima at isa nga po sa House Prosecutors na inaasahan na rin talaga nila na sa pag-usad pa ng impeachment proceedings lalong dadami pa itong klase ng mga fake news tungkol nga dito sa paggulo ng impeachment trial ni VP Sara. At kanina sinubukan din kuna ng pahayag yung defense team si Attorney Sheila Sison tungkol sa issue, pero sabi niya no comment at wala pa ring bagong pahayag yung defense panel tungkol dito. Pero nauna na rin sinabi ni Attorney Michael Poa na yung mga ganitong diskusyon o argumento normal na lang po sa magkabilang panig, lalo nga at nag-umpisa ng magharap yung dalawang panig para sa impeachment ni VP Sara. Narito po yung pahayag ni Attorney Poa. Hindi naman tense, that's usual in pre-trial, even in the RTC, ganyan yan, no? So wala naman, it's really nothing out of the ordinary. Jiggy, hanggang June 25 na lang yung nakatakdang araw para sa pre-trial conference, itong impeachment proceedings kay VP Sara. At sa July 6 po, inaasahan na mag-uumpisang gumulong yung mismong impeachment trial o paglilitis kay VP Sara. Yan muna ang latest. Balik sa Jiggy. Yan ang ulat ni Maren Enriquez live mula sa Senado. Mga kapatid, kilalanin natin ang lead defense lawyer ni VP Sara sa impeachment trial. Siya si Attorney Sheila Sison. Ang specialization niya ay criminal litigation. Ilan sa mga kasong hinawakan niya ay nilitis sa Sandigan Bayan. May experience din siya sa family law, appellate practice, labor law, mining law at corporate law. Siya ang kaunaunang abogado na ginawaran ng Academic Excellence Medal of Honor mula sa Recoletos Educational Apostolate of the Philippines. 5 beses din siyang naging Lawyer of the Year ng kanyang law firm mula 2015 hanggang 2019. Graduate siya ng BA Com Arts, major in writing sa UP Los Baños. Siya rin ay valedictorian sa kursong Bachelor of Laws sa San Sebastian College of Law, Recoletos. Susunod, pamamaril sa paaralan sa Tacloban na kinamatay ng 3 estudyante, pinaimbisigahan ni PBBM. At dating Ateneo head coach Tab Baldwin, hindi ulit sumipot sa NBI. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Pinaimbisigahan na ng Pangulong pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na kinamatay ng 3 estudyante. Parehong estudyante rin ang 2 sospek. Live mula sa Tacloban City, Leyte, nangunguhan sa balita si News 5 stringer April Cuesta. April, ano ang initial na investigasyon ng mga otoridad at bakit nga ba nagkaroon ng baril itong mga bata sa loob ng paaralan? Sige, napag-alamang nakuha ang isa sa 2 baril mula sa isang pulis. Ayon sa PNP, pagmamay-ari ng isang babaeng pulis mula sa Eastern Visayas Police ito. Pamangkin daw ng pulis ang 14 anyos na gunman, habang isa pang baril ay nakarehistro sa isang security agency sa Cebu. Pero di tiyak kung paano nakuha ng 15 anyos na suspect ang baril. Hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang 2 suspect. Ayon sa Eastern Visayas Police, magkaibigan ang 2 binatilyo na pawang grade 9 student. Lumabas sa investigasyon na marami ang entrance at exits ng paaralan. Pero napag-alaman na isa lang ang security guard na kaya hindi gaanong na i-inspeksyon ang mga pumapasok. 40 basyo ng bala ang na-recover sa crime scene. Bandang 9:00 ng umaga, kanina nang mangyari ang pamamaril. 2 classroom ang pinasok ng gunman. Ayon sa Tacloban LGU, ang ilang sugatan ay hindi dahil sa tama ng bala, kundi dahil sa pagtakbo ng mga estudyante palabas ng paaralan. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan. Naaresto ang isa sa mga gunman sa loob ng paaralan habang sumuko naman ang isa. Na-recover din ang 2 baril. Nakatakda silang dalhin sa tanggapan ng Tacloban City Social Welfare and Development. Iniimbestigahan pa ang motibo ng pamamaril. Pero tinitingnan ng anggulo na ang mga biktima umano ay biktima ng bullying.
itong dalawang suspect ay mga biktima umano ng bullying. Narito ang pahayag mula sa Eastern Visayas Police. Parang nabully din daw ito since grade 7. At ongoing pa yung interview natin together with the SWD at mga teachers and school officials po. At April, may pahayag na ba ang DepEd sa pangyayaring ito? Sa isang post sa X, nagpaabot ng pakikiramay si Education Secretary Sonny Angara sa pamilya ng 3 estudyanteng nasawi. Papunta na rin daw ang kalihim at ang iba pang kawani ng DepEd sa Tacloban City para maipaabot ang tulong. Ang DepEd Eastern Visayas patuloy namang nakikipag-ugnayan sa PNP para matiyak ang seguridad ng mga estudyante, teacher at staff. Nakikipag-ugnayan din ng DepEd sa DSWD at iba pang ahensya para naman ipaabot ang tulong sa mga apektado ng pamamaril. At may pahayag na ba ang Malacanang tungkol dito sa insidente? Jiggy, ayon kay Palace Press Officer Chair Claire Castro, na ikinalulungkot ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangyayari. Ipinag-utos na rin niya na ang malalimang investigasyon sa krimen para pinasisigurado ang kaligtasan sa lugar. Maidagdag ko rin na Jiggy, naglabas din ng mensahe si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Anya, ang mga paaralan ay dapat lugar ng pagkatuto at kaligtasan. Wala raw magulang na dapat makaranas na mawalan ng anak sa lugar na dapat protektado ang mga bata. Jiggy, kinansila na ang pasok sa eskwelahan kung saan nangyari ang pamamaril. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni April Cuesta live mula sa Leyte. Sa ikatlong pagkakataon, hindi ulit sumipot si dating Ateneo Basketball Team Head Coach Tab Baldwin sa tanggapan ng NBI. Live mula sa Pasay, nangungun sa balita si mobile journalist Alexis Ebe. Alexis, bakit no show ulit si Tab Baldwin? Jiggy, hindi muna nagbigay ng dahilan si Tab Baldwin, pero ang kanyang kampo ay humili ng pagpapaliban nga dahil sa halip bukas ang inaasahan ang pagpunta niya rito sa NBI. Kaugnay pa rin ito sa pagkasawi ng dalawang basketballista ng Ateneo Basketball Team na si Rene Baterbonia at si Divine Adili. Kung babalikan natin, Jiggy, Martes ng nakaraang linggo ang unang imbitasyon sa kanya ng NBI, pero sinabi ng kanyang kampo na wala daw ito sa tamang kondisyon. Biyernes naman muli itong inimbitahan at nagpaliban ulit ito dahil nga meron siyang commitment sa PNP-CIDG kaugnay nga sinasabi nating investigasyon. Jiggy? At Alexis, may mga player din ba o coaching staff na humarap sa NBI? Jiggy, kaninang umaga nga, pagsilip namin sa Homicide Division, merong dalawang abogado na kausap ng NBI personnel. Nang tanungin namin sila daw ay yung mga abogado ni Coach Assistant CJ Elumba at si Student Manager ng Ateneo Basketball Team na si Paulo Adevoso. Pero nang tanungin namin na saan yung mga kliyente nila, ang sabi ng abogado ni Elumba, meron itong commitment sa PNP-CIDG. Si Adevoso naman ay darating sa Miyerkules. Kanina rin inaasahan yung 3 utility workers ng Ateneo Basketball Team, pero nag-abiso sila na hindi nga raw sila makakadalo ngayong araw at sa Miyerkules na lang daw sila bibisita dito sa NBI. Jiggy? At may update na ba sa pagpapauwi sa labi ng Nigerian player na si Divine Adili? Jiggy, kanina nga inilabas na sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City ang labi ni Divine Adili. Naipasok na ito sa Pairpag Center sa Parañaque. Nakatakda namang ibiyahe ang labi ng Nigerian student sa Nigeria at kasama daw ang ilang Ateneo officials para ihatid ito sa kapamilya ni Adili. Yan mo ng latest, balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Alexis Ebe live mula sa Pasay. Susunod, abogado ng umano'y mga bagman ni Zaldico marap sa DOJ kaugnay sa kasong libel at cyber libel. At bagyong Francisco at Habagat nagpapaulan sa Visayas at Mindanao. Ang latest sa lagay ng panahon, abangan. Huwag kayo bibitiw, dapat una sa lahat.
Kumambyong tinaguriang Maleta Boys sa pagdawit kay Senator Kiko Pangilinan sa isyu ng mali-maleta o manong kickback. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong pahayag na abogado ng mga umano'y bagman? Jiggy, nilinaw ni Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lang umano ang larawan ni Senator Kiko Pangilinan at Mrs. na si Sharon Cuneta sa press conference noong isang linggo. Gate ni Baligod, hindi sila ang gumawa ng slideshow ng mga larawan. Wala din naman daw sinabi ang mga umano'y bagman nang ma-flash ang picture ni na Pangilinan. Hindi katulad sa ilang politiko at personalidad na derechahan nilang sinabi na pinaldalhan ng mali-maletang pera. Dagdag pa ni Baligod, ayaw na nilang palakihin ang isyu. Narito ang kanyang pahayag. Pero lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, no? Malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila ay naisama yon, no? Staff po nila. Wag na akong mag-ascribe kung sino nagkamali doon, no? Can you categorically deny if hindi kami ang nag-prepare nun. Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. No? Ang sinabi ko lang dun sa nag-ooperate ng projector, you move forward. You move forward, sabi ko. Ano yung purpose ng picture? Ba't may picture? Let us leave it at that. Jiggy, handa raw silang harapin sakaling sampahan sila ng kaso ni Pangilinan. Una ng pinalagan ng senador at kanyang misis na si Sharon Cuneta ang paglitaw ng picture nila. Kasinungalingan daw ang paratan at hindi sila pinadalhan ng maleta. Jiggy. At Camila, anong update sa reklamong libel at cyber libel laban sa kampo ni Attorney Baligod? Jiggy, natapos na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong libel at cyber libel na isinampa laban kina Attorney Baligod at 18 manong bagman. Ito yung inihain ni na Congresswoman Leila De Lima at dating Senador Antonio Trillanes, Bucor Chief Katapang at iba pang pinaratangan ng mga bagman. Nagsumite na ang kampo ni Baligod ng rejoinder at dedesisyonan na ng prosecutors kung tuluyang maisasampa ang reklamo sa korte. Samantala, Jiggy, gusto naman ng grupo ni Baligod na mag-inhibit ang DOJ sa reklamong libel na isinampa laban sa kanila. Ginawa na raw kasing basihan ng Office of the Ombudsman yung 2 affidavit ng umano'y bagman para sa case build-up. Sa ngayon, nagpapatuloy ang fact-finding investigation ng Ombudsman. Kinukuha na rin ng formal na salaysay ang 18 kaugnay ng umano'y delivery scheme ng mali-maletang pera. Narito ang pahayag ni Baligod. There is a possibility that the Ombudsman and the DOJ will come out with conflicting findings. Di ba? Because in both Ombudsman and DOJ cases, the core issue is the truthfulness of their allegation. No? Pag sinabi ng DOJ, mali, sinungaling yan. Pero ang sinabi ng Ombudsman, ay totoo yan. Because in fact, as you may know, meron ng 2 affidavits ng 2 sa 18 ang ginamit na ng Ombudsman sa isang case build-up. Jiggy, sinusubukan pa natin na kunan ng pahayag ang DOJ tungkol dyan. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Sa ibang balita, ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang proyekto ng gobyerno sa Cebu, tulad na lang ng rehabilitasyon ng isang bahagi ng Metro Cebu Expressway sa Naga. Target sana itong matapos ngayong Hunyo pero naudlot ang construction dahil sa landslide. Nanguna rin ang Pangulo sa paglulunsad ng Walang Gutom Kitchen sa Cebu City. Nagbibigay ito ng libre at masustansyong pagkain sa may hirap na pamilya. Binisita rin ng Pangulo ang flood control project sa Mananga River na sinalata ng Bagyong Tino noong isang taon. Balak ng gobyerno na magtayo ng dam sa ilog kontra baha. Meron na tayong plano para maglagay ng dam sa taas. Dito sa Mananga River is a 70 meter dam. At ito ay ilalagay na namin, nasa NEP na. Patuloy lang ang ginagawa natin para hindi na maulit yung napakalaking perwisyo nung pagdaan ng bagyo, ng Tino. Susunod, US President Trump nagbantang muling atakihin ng Iran kahit may nilagdang peace deal.
Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ulat panahon tayo mga kapatid, lumakas pa sa typhoon category ang bagyong Francisco. Huli itong namata ng Pag-asa, 535 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong pumapalo sa 215 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, hindi nila nakikitang tatama sa lupa ang bagyo. Pero magpapaulan ito sa Batanes, Cagayan at Babuyan Islands na kasalukuyang nasa signal number 1. Samantala, hinahatak ng bagyo ang habagat. Ito naman ang nagpapaulan sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malinsangang panahon na may tsansa ng localized thunderstorm ang posibleng maranasan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Nagbanta si US President Donald Trump na muling atakihin ng Iran matapos itong isara ulit ang Strait of Hormuz. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, bakit sinara ulit ng Iran ang Strait of Hormuz gayong may nilagdaan na nga na peace agreement? Naku, ito na nga, Jiggy, kakapirma pa nga lang niyang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Israel at saka sa pagitan ng Amerika at ng Iran, pero parang naunsyami na kaagad ito. Kasi nitong nakaraang weekend ay umatake itong Israel dyan sa Lebanon at dahil dito ay nagdesisyon ang Iran na isara na naman itong Strait of Hormuz. So as we all know, konektado ang Iran dyan sa grupong Hezbollah ng Lebanon habang kaalyado naman ng Amerika itong Israel. So sa pinirmahang peace agreement ng Amerika at ng Iran, wala mo ng anumang operasyon o anumang pag-atake at kasama na dyan ang Israel at ang Lebanon. So dahil sa pagsasara nitong Strait of Hormuz, alam mo parang nag-beast mode na naman itong si US President Donald Trump. Sinabi niya sa kanyang Truth Social na kung hindi, tigilan na raw dapat ng Iran ng pagbabayad sa kanilang proxy na Lebanon at kung hindi, muli raw nilang pupuntiryahin ng Iran sa isa pang mas matinding pag-atake. Jiggy. At Gerard, dahil dyan ay papaano ulit ang magiging presyuhan ng produktong petrolyo? Sa ngayon, Jiggy, may aasahan tayong malakihang rollback na ipapatupad bukas. So itong rollback na to ay nakabase doon sa presyohan ng langis mula Monday hanggang Friday nung nakaraang linggo. So bukas, aasahan natin na merong rollback na as much as 11 pesos and 11 pesos para sa diesel, sa gasolina naman ay as much as around 6 pesos or more than 5 pesos yung rollback. At sa kerosene naman ay 11 pesos and 82 centavos yung matatapyas doon sa presyo. So ito nga ay based doon sa presyohan nung nakaraang linggo, nung fresh pa itong pirmahan sa pagitan ng US at ng Iran at hindi pa factored in dito itong nangyaring pag-atake nitong weekend. So sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, sa ngayon hindi pa masasabi kung ano yung magiging epekto nitong bagong development na ito sa pagitan ng US at ng Iran sa presyohan natin na langis. Para masyado pang maaga para malaman, kailangan natin ng 5 days para makita natin kung may epekto talaga ito. Pero as early as now, sinasabi na ni Secretary Garin, medyo nakakabahala ito nangyari ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. There are reports that says there's peace. Then the next day, there's reports that there's bombings. And then the next day naman may closure. And then next day, inaalaw na naman. So DOE has always took the stand na they can stand that we prepare for the worst. And for that, we are not letting up. Hindi po kami nagkakampante. We cannot relax until it's very, very clear for us, very, very clear for our country that wala nang disruptions caused by the Middle East war. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.